Hello gorgeous! Finally, ito na yung nire-request nyo na tutorial ng Daisy natin. So, ganito nga pala itsura niya once matapos natin itong pattern na ito. Since maraming nakyutan dun sa itsura ng Daisy na ginawa ko at pinost ko noong mga nakaraan sa videos ko. First, ihanda natin lahat ng mga kailanganin nating mga materials. Kumuha lang ako dito ng green, yellow, and white na yarn, 3.5mm hook, scissor, and yarn needle. Mag-prepare din kayo ng fiber fill, and mga wire. So, ano pang hinihintay natin? Let's begin the tutorial. So, ang una nating gagawin ay yung pinakang gitna ng ating daisy. Kaya naman gamit ang yellow na yarn, magawa kayo ng magic circle. Kung hindi nyo pa alam gawin yung magic circle, sundan nyo lamang po yung nasa video. And once tapos na tayo sa magic circle, proceed naman tayo sa round 1. Ang round 1 natin ay binubuo ng single crochet sa loob ng magic ring. 6 na single crochet yung gagawin nyo. And after ng 6 single crochet, isihilain natin yung pinakang dulo ng yarn para magsarado yung ating magic circle. Once okay na, mag-slip stitch lang po tayo sa first single crochet and chain 1. Ang round 2 naman po natin ay binubuo ng increase. Ang increase po ay binubuo ng 2 single crochet sa iisang stitch. So, gagawa tayo ng 6 increase dito sa row 2. And once tapos na natin ang row 2, magkakaroon tayo ng 12 single crochet sa row na ito. And of course, to end the row, mag-slip stitch lang ulit tayo sa first single crochet and chain 1. And let's proceed sa row 3. Ang row 3 naman ay binubuo ng 1 single crochet sa first stitch and increase naman sa next stitch. 6 na beses mong gagawin yung 1 single crochet and increase para matapos itong row 3. So, para malaman kung tama ang row 3 mo, kailangan ay meron itong 18 single crochet. And of course, to end the row, mag-slip stitch lang tayo sa first single crochet and chain 1. And let's proceed sa row 4. Ang row 4 natin ay madali na lamang dahil ang row 4 ay binubuo na lang ng single crochet until the end of the row. So, same with the row 3, meron siyang 18 single crochet in total. And of course, as always, i-end natin yung row natin sa pag-slip stitch sa first single crochet and chain 1. At this moment, tapos na natin yung ating panggitna sa daisy natin. Kaya naman, pwede na nating ikat yung yarn natin. So, ganito po yung magiging itsura niya. And same pattern, ganun din po yung gagawin natin sa ating green yarn from row 1 to row 4. So, ulitin ko lang. First, mag-magic circle kayo. Around magic circle, gagawa kayo ng 6 single crochet and ihihilain nyo yung pinakang dulo ng yarn para mag-close yung magic circle. Row 2 naman, mag-i-increase tayo bawat stitch with the end total of 12 single crochet. Sa row 2 naman is 1 single crochet sa first stitch and increase naman sa next stitch. Continue the pattern 6 times and magkakaroon kayo ng total of 18 stitches. Sa row 4 naman po, single crochet lamang po ito until the end of the row. Same total with row 3, 18 stitches. And lagi niyong tatandaan na ine-end natin yung row natin sa pag-slip stitch sa first single crochet and mag-chain 1 tayo to start the next row. So, tapos na tayo sa green yarn. Ililipat ko lamang po yung pwesto nitong end ng yarn natin dahil may purpose yan sa pag-assemble na natin ng ating pinakang flower. And pagkatapos naman nito is mag-a-assemble na tayo ng ating petals. So, ang una nating gagawin is pagdidikitin natin itong dalawang ginawa nating pattern kanina. Ang nakaharap po sa inyo is yung yellow na yarn and ang nasa likod naman po nito ay yung green. So, insert nyo lamang po yung hook nyo katulad ng nasa video. Grab your white yarn to start the petals. So, ang pattern nito is mag-chain tayo ng 3.
And after ng chain 3, sa same stitch din natin gagawin. Hindi ko alam yung exact na tawag dito, pero alam niyo yung parang hindi siya tapos na triple crochet. Binagalan ko naman yung nasa video, kaya sundan nyo na lang po. So gagawin nyo yan 3 times sa isang stitch. Kung nalilito po kayo, pakisundan nyo na lamang po yung nasa video dahil binagalan ko naman po yung paggagawa dyan and nakikita naman po siya ng malinaw. And once tapos na kayong 3 beses sa same stitch, gagawin nyo rin uli yung gantong pattern sa next stitch 3 beses din. So, to check kung tama yung bilang nung ginawa nyo, bilangin nyo lamang yung nasa hook nyo, dapat 7 yon. And once tama yung bilang nyo, mag-yarn over kayo and pull through sa 7 loop na nasa hook nyo. And after that, chain 3 and slip stitch dun sa may same stitch. So, ganyan lamang po yung pattern natin ng ating petals. Madali lang po, diba? At kayang-kayang sundan. Kaya naman kayang-kaya nyo nang gawin yan sa mga susunod pang petals at paruurin nyo na lamang din po yung nasa video. So, before natin matapos yung mga petals, dito sa part na to is ipasok na natin tong mga excess na yarn. And magkuha na kayo ng fiber fill nyo na ilalaman natin dito sa ating daisy. So, lagyan nyo lamang yung pinahanggit na hanggat kaya niya. And once satisfied na kayo sa nailagay nyo, i-continue nyo na yung paggagawa ng petals.
So, magkakaroon tayo dito ng total of 9 petals. And once okay na, pwede na natin ikat yung yarn natin and i-secure ito. So, ganito na ang itsura ng ating daisy. Ayusin nyo lamang po yung bawat petals dahil medyo nakabaliktad pa yan dahil sa pagkakagawa natin. And after that, proceed na tayo sa pinakang dahon niya. So, nasa sa inyo po kung susundan nyo yung ganitong style ko ng dahon. So, meron kasing ibang pattern ng dahon ng daisy sa mga ibang mga tutorial. Pero ito kasi yung gusto kong style. So, ito yung susundin ko. So, mag-grab lang kayo ng wire. 20 cm yung haba nun. And kumuha kayo ng green na yarn. And to start the leaves, magawa lang kayo ng 12 chains. So, after ng 12 chain, skip nyo lang yung first chain at sa next na chain, gumawa kayo ng single crochet and sa next chain is single crochet uli. Sa next naman na dalawang chain is half double crochet ang gagawin nyo and sa sunod naman na tatlong chain is double crochet ang gagawin nyo. Sa kasunod naman itong dalawang chain is half double crochet uli. At sa last na dalawang chain is single crochet. So, same pattern lang po yung gagawin nyo sa kabilang side hanggang sa matapos. And ganito na po yung magiging itsura niya. Now, insert na natin yung ating wire. So, gayahin nyo lamang po yung nasa video kung paano ko po ginagawa yung pag-i-insert ng wire. And puro single crochet lang po yung gagawin natin hanggang sa umabot tayo dun sa pinahanggit ng dulo ng ating dahon. And once na nandito na tayo sa gitna, mag-single crochet lang uli kayo dun sa same stitch. Chain 1 at magsi-single crochet uli kayo. Another single crochet sa same stitch. And puro single crochet na uli sa mga susunod pang stitch hanggang sa matapos natin yung pinhang dahon. And kapag hindi nyo na sundan yung sinasabi ko, panoorin nyo na lamang po yung nasa video. Once okay na, i-secure na lang natin yung ating dahon at pwede na natin ikat yung yarn.
And ganito na po yung style ng ating dahon. So, sa pag-assemble naman po nitong ating flower, kumuha lang uli kayo ng wire at i-bend natin yung pinakang dulo nito. And ganito po yung ginagawa ko, kaya po hinila ko yung pinakang dulo nung green natin kanina. So, ito talaga yung pinakang purpose niya para mas mahigpit yung pagkagagawa natin dun sa pag-assemble natin sa pinakang flowers. So, ayan, paikutan nyo lamang po ng green na yarn yung ating wire at pag satisfied na kayo sa level ng dahon, i-insert nyo na po yung dahon nyo at tuloy lang po sa pagpapaikot ng ating yarn sa ating wire. So, ayan, sinecure ko lang ng glue stick yung dulo ng ating yarn para nakadikit na siya at hindi siya malalagas. So, yun lang guys. Tapos na ang ating pattern ng daisy. So, alam kong kayang-kayang yun sundan yan dahil napakadali lang po ng ating pattern. So, that's all gorgeous. Please like this video and follow for more crochet updates. And share nyo na rin po tong video na to para mas marami pang makakita. Yun lang naman. Salamat!